Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 5 a.m. Daily Devotion. My name is Russell Ocampo. Hilingan ko po kayo mag-subscribe. Tap nyo po yung notification bell tsaka yung all. Dito sa channel natin, marami po tayong matututunan about sa Bible. So, in devotion po natin, matatagpuan po sa Matthew chapter 24, 27 to 30. Ito po yung may mga nagre-request po sa atin na explain ko daw to. Matthew 24, 27 to 30. So, yan, explain natin para madagdagan tayo ng kaalaman. Now, marami po nagsasabi na ito ay future daw kasi pag binasa mo nga naman, para nga namang future. Pero malinaw kasing sinabi ni Jesus Christ, sabi niya, lahat ng ito ay matutupad sa henerasyon na yon. Bago mamatay yung henerasyon na yon, yung lipi na yon. So, ibig sabihin, pati ito natupad na rin. Now, i-explain nating mabuti kung paano ito natupad. Now, basahin muna natin. Tapos imagine niyo muna, parang hirap yata na nangyari na rin ito historically. Pero explain po natin yan. Sabi po rito, sapagkat gaya ng kidlat na nanggagaling sa silangan at nagliliwanag hanggang sa kanluran, gayon din naman ang pagdating ng anak ng tao. Kung saan naroroon ang bangkay ay doon magkakatipon ng mga buwitre. At pagkatapos ng paghihirap sa mga panahong iyon ay magdidilim ang araw at ang buwan ay hindi magbibigay ng kanyang liwanag at mahuhulog ang mga bituin mula sa langit at yayanigin ang mga kapangyarihan sa langit. Pagkatapos ay lilitaw ang tanda ng anak ng tao sa langit at tatangis ang lahat ng mga lipi sa lupa at makikita nila ang anak ng tao na dumarating na nasa mga ulap ng langit na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian. So pag binasa mo nga naman, parang future, parang hindi pa naman to nangyayari in the past. Now, kailangan natin pagtiwalaan yung sinabi ni Jesus Christ na sabi niya lahat ng ito mangyayari sa henerasyon na yon. Sinabi niya yun 2 beses sa Matthew chapter 23 tsaka sa Matthew chapter 24. So sinabi niya na ito talagang naganap na. Now, sa papaanong paraan, yun ang pag-aralan natin. Now, itong verse 29, yung patungkol sa araw, buwan at bituin, explain natin sa susunod na araw. At mag-focus lang muna tayo dito yung sa salitang coming of the Son of Man. Kasi pag sinabing coming of the Son of Man, naisip agad natin second coming. Sabi rito, the Son of Man coming on the clouds of heaven. Na-imagine agad natin sa muling pagbabalik ng Panginoong Jesucristo in the future. Now, ipopoint ko dito, i-argue ko dito, papaliwanag ko dito sa video na to, na yung coming of the Son of Man dito ay nakalipas na. Though meron pa tayong inaantay na in the future na Jesus will come again. Yun po yung second coming. Ang problema po kasi sa Bible, wala kang makikita na nakalagay second coming. Kasi ang daming coming sa Bible Coming of the Son of Man. Hindi mo alam kung paano i-interpret yon. At hindi mo rin pwedeng interpret yon na lahat yon second coming. Kaya tama po si Pastor Ed Lapis na maraming coming sa Bible, maraming coming of the Son of Man or coming of Jesus. Pero hindi po lahat yon second coming. Now, ito yung bago tayo magpatuloy, salamat sa iyo, Alin. Hello sa iyo, Tita Evelyn, sa mga pinsan ko, ni kila Paul, kila Everett. God bless you. Sana magkita-kita tayo soon. Yung teaching po natin ngayong umaga patungkol sa the Son of Man coming on the clouds of heaven, aalamin natin kung anong ibig sabihin yan. Now, meron pong 3 possible meaning yan. Pwedeng second coming yan, pwedeng ascension, pwedeng judgment. At marami pa pong ibig sabihin yan. Pag inisa-isa mo yung coming ni Jesus Christ, ang daming ibig sabihin sa Bible. Akala natin second coming lahat. Actually, hindi. So dito nagbigay ako ng 3 base sa konteksto, base sa pinag-aaralan natin, yung possible na meaning niya. Now, ako convinced po ako na hindi to second coming. Though, in the future, meron talagang second coming at yun yung final judgment. Mangyayari po yun in the future. Pero base dito sa konteksto, sa pinag-aaralan natin, either ascension siya or judgment or a combination of these two. Now, tingnan natin yung phrase sa Daniel chapter 7, verse 13 to 14. Dito binanggit yung Son of Man coming with the clouds of heaven. Pero ang konteksto nito, ang katuparan nito ay nung umakyat si Jesus sa langit, hindi to second coming. Sabi dito, He approached the Ancient of Days and was led into His presence. He was given authority, glory, and sovereign power. All nations and peoples of every language worship Him. His dominion is an everlasting dominion that will not pass away, and His kingdom is one that will never be destroyed. Nangyari po ito nung namatay si Jesus Christ, muli siyang nabuhay at umakyat sa langit.
At yung mga church fathers po natin, ang interpretation dito, yung ascension ni Jesus Christ, yung pag-akyat niya sa langit. At sabi ron, a son of man coming with the clouds of heaven. Pareho po yan dito sa ginamit ni Jesus Christ dito. When they see the Son of Man coming on the clouds of heaven with power and great glory. So, possible na ascension siya. Na yung pangatlong option natin ay judgment. Sabi po rito sa Isaiah chapter 19 verse 1, this is a prophecy against Egypt. Sabi rito, see the Lord rides on a swift cloud and is coming to Egypt. So, ito yung imagery. Merong si Yahweh nakasakay sa ulap at papunta sa Ehipto. Merong coming to Egypt. Now, yung cloud tsaka coming, yung combination niyan, ang ibig sabihin niyan, judgment. At hindi lang po ito isang talata sa Bible. Marami pong talata sa Old Testament na laging, pag pinagsama yung cloud tsaka yung coming, ibig sabihin ng judgment. Kasi po ang nangyari po dito sa Isaiah 19, hindi naman nila nakita si Lord, si Yahweh, na nakasakay sa ulap, papunta sa Egypt. Ang nakita nila, judgment ng Diyos sa pamamagitan ng Assyria upang parusahan ng Egypt. So, pareho po siya ng Matthew 24. Yung coming dito ni Jesus Christ with a cloud, on the clouds, hindi literal na makikita mo si Jesus na kasama yung ulap. Ang makikita mo, yung mga Romano, paparusahan yung Israel. Gagamitin ng Diyos yung mga Romano para parusahan yung Israel. So, pareho po siya ng Isaiah 19. Now, sa akin po, ang conviction ko dyan, ang paniniwala ko dyan, sa pag-aaral ko, dito sa mga talata nito, yung salitang coming of Jesus Christ dito ay judgment. Or, a combination of ascension and judgment. Kasi si Jesus Christ, nung nag-ascend siya sa heaven, yung authority nasa kanya na lahat. He has also the authority to judge. Yung judgment po, ito po yung paghatol o pagpataw ng parusa. Now, marami pong mga talata yan. No? Pwede nyo po yung panoorin yung Prophecy of Jesus series. Ginawa ko. Matagal ko nang ginawa yun. Pero gusto kong ulitin para, maganda na yung mga equipment natin. Mas malinaw yung mga Pero, marami po kayong matututunan doon, no? Sa 8 videos na yon. At meron din akong video dito, 5 videos po ito about Doctrine of Ascension. Mas ma-appreciate nyo po yung paghahari ni Kristo. Bakit siya kailangan umakyat sa langit? So, makikita nyo po ito sa playlist sa YouTube channel natin para po lumalim tayo sa theology lalo. At lalo nating ma-appreciate si Jesus. Now, base po sa konteksto nito, itong pinag-aaralan natin, Matthew 24:27-30, malinaw po yan na judgment siya. At ginamit ng Diyos yung mga Romano para husgahan yung Israel. Consistent po yan sa Luke chapter 21 verse 20. Sabi rito, subalit kapag nakita ninyong pinaliligiran ng mga hukbo ng Romano, hindi po nakalagay dito Romano, pero understood po na po yun, based doon sa history, pinaliligiran ng mga armies, sabi rito, hukbo ang Jerusalem, alamin nga ninyo na ang kanyang pagkawasak ay malapit na. So, consistent po yan. Now, isang interesting dito, kasi sabi rito, kidlat tsaka buitre. Meron ditong dalawang interesting na bagay na, dalawang imagery. So, sabi niya, yung pagdating daw ng anak ng tao, which is judgment, yung judgment na yon ay parang kidlat. Yun yung image. At para rin siyang buitre. Now, bago ko ipaliwanag yan, kailangan ko muna ipaliwanag na ito hindi to buitre, kundi agila. Okay? Kaya naman translate ito ng mga translator na buitre kasi nandun yung salitang bangkay. Usually kasi ang kumakain ng bangkay, mga buitre. Pero ang tamang translation po niyan, agila. Now, tingnan natin sa Greek. Sabi po rito sa Greek, tingnan natin muna yung verse, no? This Matthew 24:28. Ang ginamit na Greek word dito ay aietoi. Ang translation po ng iba ay vultures. Pero pag chinek mong maigi, click natin yan, aietos. Ang ibig sabihin niya, eagle. Kaya kung ako magta-translate ako ng verse na yun, hindi ko ta-translate yun na vulture or buitre. Ita-translate ko na eagle kasi literally eagle siya eh. Definition niya, eagle. Usage niya, eagle or bird of prey.
dito sa Strong's Thayer's Greek Lexicon, nakalagay dito, eagle din. At pag tinignan natin yung mga translation, meron nga mga nag-translate ng mga vultures. Eagles, vultures, vultures, eagles, vultures. Dito naman sa same word, sa Revelation, sa Luke, tsaka sa Matthew, marami ang translation, puro eagle na eh. Oh. Eagle, 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 eagle. Okay? Kasi nga po, ang meaning talaga niya sa Greek, eagle talaga. So, bakit ko sinasabi yon? Kasi napakahalaga po niyan, yung kidlat, tsaka yung eagle na imagery. Kasi sabi ni Jesus Christ, yung judgment niya, may kinalaman sa kidlat tsaka sa buitre. Now, imaginein muna natin, yun Luke chapter 21 verse 20. Sabi ni Jesus Christ sa mga disciples, kapag nakita nyo yung Jerusalem pinaliligiran ng mga Romano, tumakas na kayo. Now, ano yung image para sure talaga na yun yung time na tatakas na sila? Dapat makita nila yung kidlat tsaka yung agila. That's my interpretation eh. Kasi sabi rito, yung judgment ni Jesus parang kidlat, gaya ng kidlat. At nagbigay pa siya ng imagery na kung saan naroon ang bangkay ay doon magkakatipo ng mga agila. So, anong imagery nito? Yung bangkay, ito yung Jerusalem, siya yung bangkay. Okay? Yung city of Jerusalem. At pinaliligiran siya ng mga agila. Okay? So, yan yung Luke. Pinaliligiran ng mga hukbong Romano ang Jerusalem. At yung hukbong Romano na yan, parang ganito po itsura niyan. Very surprising at ina-affirm niya yung interpretation. Tingnan natin. Yung mga Romano, ang ensign nila, yung symbol nila, agila. Ayan po, agila. At hindi lang agila, kundi kidlat. Kasi ang Diyos-Diyosa nila si Jupiter eh. Sa Greek, si Zeus. Diba siya yung sa mga cartoons nung nagbabato ng kidlat? So, ang sign ng mga Romano ay agila, tsaka kidlat. Tapos, ang shield nila, ganun din. Kidlat, tapos pakpak ng agila. So, ma-imagine mo talaga yung sinabi ni Luke na kapag pinaligiran ng mga Romano yung city of Jerusalem, makikita talaga nila kidlat, tsaka mga agila. At tama-tama, sabi ni Jesus Christ, yung judgment ko, yung coming ko, gaya ng kidlat at gaya ng buitre. Gaya ng agila. Napapaliguran yung bangkay, yung Jerusalem. Yun na yung signal na dapat na kayong tumakas. So, pag tiningnan mo, parang ganyan yan, no? Nakita mo yung mga Romano, dumating, agila. By the way, si General Titus, yung pinaligiran nila yung Jerusalem, yung isa sa legion niya ay Legio Fulminata. At pag sinabing Fulminata, ang ibig sabihin nun, kidlat. So, pinaligiran nila yung city of Jerusalem, tapos yun yung mga emblems nila. So, yun yung judgment or yung sign ng judgment ng Panginoon na nagbigay ng go signal sa mga Christians at that time na dapat na silang tumakas. Okay? Very interesting, no? Pag inaaral mo yung history, tapos inaaral mo yung prophecy, makikita mo talaga na si Jesus hindi sumablay. Nung sinabi ni Jesus Christ dito na lahat ng ito ay matutupad, natupad nga ito historically. At sabi rito, tatangis ang lahat ng mga lipi sa lupa. Ang tamang translation ng earth ay lupa, land. Kaya tama ito eh. So sabi rito, and then all the peoples of the land will mourn. Yung peoples po dyan ay tribes. Kaya tingnan nyo po sa Greek. Kaya ang tamang translation nito, pinakamalapit ay tribes of the land, referring to Israel. So yung Israel, yung lipi, yung mga tribo ng lupa, tribes of the land, kung gusto niyo ng buo, tribes of the land of Israel, they will see the Son of Man coming with the clouds of heaven. They will see the judgment of the Lord Jesus Christ. At yun nga yung mga Romano na dumating. Historically, natupad po ang prophecy ng Panginoong Hesukristo. Walang palya. So, ito yung pinaka-principle natin dito.
God knows when and how to punish wrongdoers. Alam niyo po yung mga Kristiyano during that time, si Jesus Christ pinatay ng mga religious leaders, ng mga Israelita, leaders of Israel. Pinersecute nila yung mga disciples, pinersecute nila yung early church. At ang kabilin-bilin ng Diyos sa kanila, do not take revenge. Huwag kayong maghigante. Because God knows when. Alam ng Diyos kung kailan at kung paano niya paparusahan yung mga gumagawa ng masama. At wala pong nakakalusot sa hustisya ng Diyos. No? God knows when and how to punish wrongdoers. Kaya yung application natin dito, do not take revenge. Yan yung turo ng Panginoong Jesucristo. At yan din yung sinasabi ni Apostol Pablo. Do not take revenge. Huwag kang maghihigante kahit anong mangyari. Ikakasama mo lang pag nagiganti ka sa kapwa mo. Hayaan mong Diyos yung gumante. Biblical ba yon? Yes. Number 2, recognize that vengeance is God's. I-recognize mo na yung paghihigante ay sa Diyos yun. Karapatan ng Diyos yun. Yung Diyos ang gagawa nun. Siya ang magdi-decide doon. Yan yung biblical. Basahin po natin sa Romans chapter 12 verse 19. Sabi ni Apostol Pablo, mga minamahal, huwag ninyong ipaghiganti ang inyong sarili. So do not take revenge. Anong gagawin mo? Kundi ipaubaya iyon sa galit ng Diyos. Kasi meron puot ang Diyos eh. Pag ikaw inaapi ka ng inaapi, huwag ka nang gumante. Ipaubaya mo yun sa Diyos kasi yung Diyos nagagalit kapag ikaw ay inaapi. Hayaan mo yung Diyos yung gumanti para sa iyo. Sapagkat nasusulat, akin ang paghiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. So, vengeance is mine. It is mine to avenge. So, yun lang talaga, tamang-tama yung natin, application. Do not take revenge. At yung mga Kristiyano during that time, pinersecute sila, inusig sila, si Stephen, binato hanggang sa mamatay. Pero wala ni isa man sa mga Kristiyano yung naghigante. Because they recognize that vengeance is God's. Ang Diyos ang maghihigante para sa kanila. Nasa Book of Revelation din yon. Pinaghiganti sila ng Diyos. Number 3, sa halip na maghiganti ka, sabi ni Jesus Christ, pray for your enemies. Ipanalangin mo ang iyong mga kaaway. May umaapi sa iyo, inaabuso ka, inagawan ka ng lupa, etc., etc. Sabi ni Jesus, pray for your enemies. Pag-pray mo na makakilala sa Diyos, magsisi sila sa kanilang mga kasalanan. Know that God is righteous and just in all His ways. Ngayon, kung di sila magsisi sa kanilang mga kasalanan, paubayan mo na sa Diyos. Know that God is righteous. Ang Diyos ay matuwid at siya ay may hustisya. Siya ay makatarungan sa lahat ng kanyang ginagawa. Pag pinarusahan ng Diyos yung kaaway mo, hustisya ng Diyos yon. Makatarungan ng Diyos sa kanyang ginagawa. Pero dapat ipanalangin mo na sana wag nang humantong sa ganon. Siya ay magsisi at lumapit sa Diyos. At para sa ating discussion, what would you do when you are being wronged? Anong gagawin mo kung ikaw ay ginagawa ng kamalian? There was a time na merong gumawa ng mali sa akin. Pumunta ako sa attorney, yung attorney Christian. Sabi ng attorney sa akin, ako, patawarin mo na. Huwag ka nang huwag ka nang lumapit sa attorney. Sabi sa akin ng lawyer, gaya mo na lang si Paul. Sabi ni Paul, I would rather be wronged. So, natauhan din ako, no? Sabi ng lawyer, mas mabuti pa na ikaw yung ginawa ng mali kaysa ikaw yung gumawa ng mali. So, para sa discussion natin, what would you do when you are being wronged? Para po sa ating panalangin, ito napakahirap nito, kaya dapat nating ipanalangin, Lord, help me to offer the other cheek. Turo to ng Panginoong Jesucristo, pag sinampal ka sa kaliwa, offer mo yung kanan. Pag sinampal ka sa kanan, offer mo yung kaliwa. Huwag kang maghihigante. Napakahirap no? Pinagchichismisan ka, inaapi ka, ginagawa ka ng masama, tapos i-offer mo pa yung kabila. So, ito yung panalangin natin, no? Of course, may wisdom din yon. Kailan ka pupunta sa lawyer, kailan ka magsasalita, kailan mo i-review, at kailan mo rin i-offer yung kabilang pisngi mo. Pero pag ni-require ka ng Panginoon i-offer yung kabilang pisngi mo, be ready. So, Lord, help me to offer the other cheek. And para sa comment section natin, what have you learned today? If you learned something new, let us know in the comment section below. And please share this video to your family and friends. Magkaroon tayo sana ng mga discussion group, no? Para mas ma-discuss natin itong mga talata. So, ngayon na-accomplish natin yung
gusto kong i-accomplish, maipaliwanag yung ibig sabihin ng coming of the Son of Man. At ang ibig sabihin nito sa konteksto na ito ay judgment. At consistent iyon sa exegesis natin, sa pag-aaral natin ng talata. Consistent yun sa Matthew 23. Actually, Matthew chapter 3 pa lang hanggang dito, consistent yon. At consistent din yon sa historical event, sa nangyari sa history. So tutuloy natin pag-aaral natin. Bukas talakayin natin yung araw, buwan at bituin. Magkakalaglagan, didilim. Ano bang ibig sabihin talaga nito? So see you tomorrow, 5 a.m. dito pa rin sa ating daily devotion. God bless you po.